Praise God. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral at salamat po sa nagdaang awitan po natin. Kumusta na po kayo mga kapatid? I do believe na kayo po ay malalakas, kayo po ay masisigla, lalo na sa hapong ito. Kumusta po ang inyong buong isang linggo o itong buong araw ng Thursday? Kumusta na po ang inyong mga buhay-buhay dyan? Pwede po kayong mag-comment dyan sa baba kung ano man yung nararanasan nyo. Pwede nyo pong i-share sa amin. At sa ating pag-aaralan ngayong hapon na ito ay naka-align pa rin po doon sa ating temang faith versus fear. It's more than a month na po sapagkat nung linggo, nung tayo po ay unang na-quarantine o nagpatupad ng quarantine ng ating gobyerno, naobserbahan po natin na tila bagang naglalaban itong dalawang ito, itong faith at fear natin na sa kabila ng ating pananampalataya sa Diyos, di rin pulingid sa atin yung takot o yung banta na ating nakikita na dulot nitong virus na ito. At wag po sana po tayo magsawa sapagkat ang salita po ng Diyos ay laging buhay at meron mga bagong ipinapahayag po sa atin. Sapagkat nung pinag-aaralan ko po ito, napansin ko po na nung nilikha ng Diyos ang tao, sila Adan at Eva, nakita po natin na maging sila ay naramdaman po nila yung takot. Kung maaalala po ninyo nung sila po ay nagkasala, ano pong ginawa nila, ano pong naging tugon nila nung nagkasala po sila, nagtago po sila sa Diyos. Nagtago po sila sa Diyos at ito po yung unang binunga ng takot. Paglayo po ito sa Diyos. Pag ikaw ay nakakaranas ng takot. Kaya pinag-aaralan po natin ito. Kaya malaking factor po ito na may bad influence sa ating buhay. Kaya dapat po natin pag-aralan at para makita po natin kung paano po natin ito i-handle o paano po natin ito i-control sa ating buhay. Sapagkat walang pinipili po ito. Mayaman ka man, mahirap ka man. Yan, ordinaryo kang tao man o meron kang katungkulan. Ito ay pwede mong maranasan sa iyong buhay at posible itong magbunga sa iyong buhay. Katulad po ni Haring Saul, kung inyo pong matatandaan, di ba? Na siya po ay isa sa mga dakilang hari ng Israel. Siya po ay isang magiting na hari ng Israel. Sa kabila ng kanyang katungkulan, naramdaman po niya ang matinding takot sa kanyang buhay. Nung umahon po si Goliath upang sila ay hamunin, siya at ang kanyang mga hukbo ay nagkaroon ng matinding takot dahil doon sa banta ni Goliath. At alam po natin kung gaano kalaki si Goliath, kaya nasindak po sila, natakot po sila ng matindi. At nagbunga po itong takot sa kanya, kay Haring Saul. Siya po ay nagpahayag na kung sino man makakapatay kay Goliath ay bibigyan niya ng yaman at ibibigay niya ang kanyang anak para mapangasawa nito. So makikita po natin ito po yung binunga ng takot kay Haring Saul na nakapagdesisyon siya agad ng ganong kabilis. Na alam po natin kung ikaw ay anak ng hari, dapat prinsipe ang mapapangasawa mo o kilalang tao o mayaman. Pero dahil sa kanyang takot na naramdaman mula kay Goliath, ay sinangkalan niya ang kanyang anak na kahit sino makapatay dito sa Goliath na ito, ay mapapangasawa niya ang aking anak. Ibibigay ko ang babae kong anak. Yun ang pahayag niya. So makita po natin dito na nagbunga po yung takot sa kanya. At alam natin na si David po ang siyang pumatay kay Goliath, isang pastol, at siya po ay may malalim na pananampalataya sa ating Diyos. So makikita po natin ito na si Goliath ay isang banta sa Israel. Siya po ay kinatakutan halos ng buong Israel, lalo na ang mga army ng Israel at pati yung hari na si Haring Saul. Pero ang nakapatay doon sa kinakatakutan nilang si Goliath ay si David, isang ordinaryong pastol. So makikita po namin bakit po na ang ordinaryong pastol ang siyang nakapatay doon sa hari o doon sa Goliath. Alam po natin na dahil si David po ay tangan-tangan niya po ang pananampalataya sa Diyos na buhay. Kaya yun po. Nakita po natin.
So ang katanungan ko po sa inyo, do you really know God? Do you really have a faith na katulad ng pananampalataya ni David? Yan. Katulad ba tayo ni David na meron malalim na pagkakilala, malalim na pananampalataya sa Diyos? Yan. Ang pag-aaralan po natin ngayon naman ay ang buhay ng mga Israelita kung saan iniligtas sila ng Diyos mula sa pagkakaalipin ng mga taga-Ehipto. Sila ay inilabas ng Diyos mula sa Ehipto at dadalhin niya po ito sa Promised Land. At ang Promised Land po ay ito ay sa Kanaan. So, hindi lang po magkatabi yun kailangan nilang maglakbay papunta sa Promised Land. So, ito po yung pag-aaralan natin, yung kanilang paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, makikita po natin dyan sa Exodus chapter 14 verses 10 up to 14. Nang ang bansang Israelita ay naglalakbay at nasa dulo na po sila nung pulang dagat. Nandun na po sila at nagbago po yung isip ng Faraon at ang sabi ng kanyang mga tagapayo na ano itong ginawa natin, bakit natin hinayaan itong mga Israelita, hayaan ba natin sila na umalis at hindi na maglingkod sa atin? Kaya ang ginawa ng Faraon ay kumuha siya ng mga chariot, ng mga karwahe, kanyang mga hukbo upang habulin at pigilan ang mga Israelita. Diyan po sa Exodus chapter 14 verses 10 up to 14, ganito po ang kanyang sabi, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita. Diyan pa lang sa verse 10, nakita na natin na matinding takot po ang kanilang naramdaman. Matinding takot po ang naramdaman ng mga Israelita. Nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala bang paglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo ba kami dito sa Ehipto ngunit tingnan mo ang nangyayari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Diyan sa verse 13, sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lamang ninyo kung papaano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Verse 14, ipagtanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So, pagpalain po natin ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Praise God. At ito pong pag-aaralan po natin ngayon ay dalawa pong bahagi. Yung unang bahagi po ay pamagatan po natin broken by fear. Yan. At yung pangalawa po ay saved by fear. Yan. At tayo po ay magpatuloy. Sabi po, ano ang dahilan ng takot ng mga Israelita? Sa atin pong nabasa, ano po yung nakikita po natin na naging takot ng mga Israelita? Ang una po natin nakita dyan sa verse 10 ay yung banta. Yung banta na nakita po nila yung hukbo ng Faraon na papalapit na sa kanila. At alam nila na sila ay papatayin. Yan. Nagkaroon ng banta sa kanila yung paglapit ng mga hukbo ni Faraon. Kaya nagkaroon sila ng banta. May banta sa kanilang buhay kaya ganun na lamang yung takot nila. Yan. Yung pangalawa po, wala nang pagtatakasan. Yan. Sapagkat nasa dulo na po sila ng ilang at ang kanon ay pulang dagat. Kumbaga cornered na sila. Na-corner na po sila. Wala na silang makitang bundok na pagtaguan o ano. So, wala nang pagtakasan. Ang pakiramdam po nila ay sila po ay wala ng pag-asa. Wala na pong pag-asa sapagkat sa kanilang sariling kakayahan o sa kanilang sariling paningin, wala na silang pag-asa. Wala na silang makitang pagkublihan pa. Yan. Yung pangatlo po, walang paraan para lumaban. Yan. Wala nang paraan para lumaban. Yung pakiramdam po nila na wala nang magagawa. Yan. Naramdaman niyo po ba yon? Na minsan pag may banta sa atin, katulad po ditong ating nararanasang pandemic na ito rin po ay banta sa atin. Wala rin po itong pinipiling estado ng buhay, mayaman ka man o mahirap.
'di ba? Nakakaranas nito at walang magagawa ang pera mo kasi wala pang gamot na na-imbento o na re-research para dito. So, minsan nagiging banta talaga ito sa atin. At tingin natin dahil wala tayong mabiling gamot, tayo po ay natatakot ng malubha, wala na tayong magagawa kung tayo ay matamaan, at wala na tayong kaparaanan para harapin ito. O wala na tayong kakayahan lumaban. Sapagkat naramdaman po nila na wala na silang magagawa para pantayan yung hukbo ni Faraon. Tignan po natin dyan sa verse 6 at 7. Yan. Sa verse 6, sa verse 7, sa taas lamang po. Ipinaghanda ng Faraon ang kanyang mga karuwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 pangunahing karuwaheng pangdigma. Kasama rin ang lahat ng karuwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. So makikita nito, yung 600 chariots, ito ay selected chariot. At kasama pa yung mga ibang karuwahe. Yun po ang humabol sa mga Israelitang ito. So ito yung nakita ng mga Israelita. Kaya na ganun na lamang yung tindi ng takot na kanilang naranasan. Yan. Kaya sa oras pong ito, paano po natin i-apply po ito sa ating buhay? Bigyan niyo po natin ng oras na alalahanin po natin yung mga nagdaan nating buhay na nakaranas din tayo ng matinding takot. Alalahanin nyo nga po sa inyong buhay kung meron kayong naranasan na matinding takot, nagkaroon kayo ng pangyayari na hindi nyo talaga makakalimutan, na talagang natakot kayo up to the point na nabalisan na kayo. Pero paano po kayo nakaahon o paano nyo po ito napagtagumpayan sa inyong buhay? Naaalala nyo po ba kung ano yung pakiramdam noon? Matutulad nyo po ba sa pakiramdam ng mga Israelita na ito? Yan. Naalala nyo po ba kung ano yung binunga nito sa inyong buhay? Lalo na yung pakiramdam at that moment. Ano kaya yung pakiramdam mo na nararamdaman mo ba na wala ka ng magagawa, na mawala ka ng pag-asa? 'Di ba? Nakatulad ng mga naramdaman ng mga Israelitang ito, 'di ba? So may naalala po ba kayong pangyayari sa inyong buhay na I do believe na meron tayong mga testimony na talagang nakaranas din tayo ng mga matitinding takot. Pero salamat sa Diyos dahil andyan po tayo ngayon. Napagtagumpayan po natin iyon. Pero yung takot na yun, naramdaman talaga natin. Totoo po yung takot na nararamdaman po natin. Yung pangalawang katanungan po, papaano po ipinahayag ng mga Israelita ang takot na umiral sa kanila? So, tingnan po natin kung papaano po ginulo ng takot ang kanilang isipan, ang kanilang puso at this time. Paano po nila ipinahayag? Diyan po sa ating teksto, sa verse 10, sabi nila dyan, sabi po rito, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing po sila kay Yahweh. They cried out to God. Tumawag po sila, nanaghoy po sila sa Diyos. At ang nakakalungkot po, hindi po nananaghoy sila dahil humihingi sila ng saklolo. Hindi po. Nananaghoy sila sa Diyos para magreklamo. Yun po yung nakakalungkot. Nanaghoy sila sa Panginoon. They cried out to God to complain. Umangal po sila. Yun po yung unang bagay kung paano po nila ipinahayag yung takot nila. Yan. Pangalawa po, sa verse 11, sabi niya po dyan, sinabi nila kay Moses, wala bang paglilibigan sa amin sa Ehipto kaya dinala mo kami dito sa ilang para mamatay? Inilabas mo nga kami, ngunit tingnan mo ang nangyari. So, they blame Moses. Pangalawa po, they blame Moses. Sinisi po nila si Moses. Na sabi nila, wala na bang panglilibingan sa Ehipto? Kaya dinala mo kami dito sa ilang. Nilabas mo nga kami, pero ano na ang nangyari? 'Di ba? Narito na. Mamamatay na kami. So makita natin, sinisi nila ang kanilang leader. Sinisi nila si Moses na lingkod ng Diyos. Bakit po? Dahil po doon sa takot na kanilang naramdaman. Yun po kung paano po nila pinahayag yung takot na kanilang nararamdaman. Pangatlo pong kaparaanan kung paano po nila ipinahayag ang kanilang takots ay
pinagsisisihan nila na sila ay inilabas mula sa Ehipto. They regret that they were being released from being slave by the Egyptian. So, nagsisi sila. Tignan po natin dyan sa verse 12. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi nila to kay Moses, na sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Yan. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Grabe, no? Pinagsisisihan nila na sila ay pinalaya ng Diyos sa kanilang pagkakaalipin mula sa pagkakaalipin ng mga Ehipsyo sa kanila. Pinagsisisihan nila ito. At yun po yung nakakalungkot. Bakit po nila pinagsisisihan? Sapagkat meron silang takot na nararamdaman sa kanilang buhay, sa kanilang sarili. At this time, sa oras, sa tagpupong ito, pinagsisihan po nila. Kaya ano po kaya yung observation po natin ngayon sa ating buhay? Maaring pinagsisisihan po natin na tayo ay naging Kristiyano kasi pag hindi tayo Kristiyano, ang daming kaparaanan para kumita. Pero dahil nakakilala tayo sa Diyos, maraming mga dapat nating isaalang-alang na kalooban ng Diyos. Diba? Pinagsisisihan niyo po na naging nakakilala kayo sa Panginoon. So nakita natin ang mga Israelita. Yung takot na ito ay gumulo sa kanilang isipan at nagkaroon sila ng mga pag-angal at sinisi nila si Moses. Tayo po ba ay at nakakakita po tayo, di ba? Ating ibang mga kababayan ay sinisisi ang government na sinasabi na dapat nung una pa lang total lockdown na ang ginawa ng government, hindi katulad ngayon na extend kaya ang hirap. So minsan andun tayo sa point na sinisisi natin yung gobyerno. Kaya maaaring matutulad po tayo sa mga Israelita. Takot ang nagbibigay ng kaguluhan sa isipan po ng sinuman. Kaya atin po pinag-aaralan ito. Kahit na nasaksihan ng mga Israelita kung papaano sila iniligtas ni Yahweh o paano sila inilabas mula sa Ehipto. Di ba kung ating natatandaan, ilang salot ang pinadala ng Diyos sa Ehipto. Di ba? Para lang payagan ng Faraon ang kanyang bayan na lumabas, umalis. At ang nakakamangha pa doon, halimbawa, yung isang hailstone na pinaulan ng Diyos, yung tipak na yelo, di ba? Kumbaga, ito sa Gosem, kung saan itong mga Israelita, at ito yung Ehipsyo, dito lang bumagsak yung hailstone. At sila lamang yung hindi natamaan. Lahat, maging yung mga salot na iba. Lahat ng mga pananim, kinain ng salot, pero yung kanila, hindi na ano. Kung madilim itong Ehipsyo, itong kanila, ang bayan ng Israel ay hindi nadiliman, kundi may liwanag na pumapatnubay sa kanila. Nakita nila ang lahat ng mga ito. Ilang salot yun. Nasaksihan nila ito. Pero sa kabila, pero dahil sa takot na kanilang naramdaman, nabura yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila para ilabas sila sa Ehipsyo. Na kaya dapat sila ay magpasalamat, pero ang ginawa po nila ay umangal, nagdamdam pa po sila. Ayan. So, ang katanungan po sa atin, kung ikaw po ay isang Israelita, ano kaya ang iyong magiging tugon? Ayan. Ano kaya ang magiging tugon? Ano kaya ang iyong magiging tugon? Ikaw din ba ay magreklamo sa Diyos? Isisihin si Moses? Diba? O pagsisihan na ikaw ay niligtas ni Yahweh mula sa pagkakaalipin ng mga Ehipsyo, na mas gugustuhin mo pang maging alipin yan, ng nakaraan, alipin ng mga Ehipsyo. Yan. Kayo po ang sumagot. Sagutin po natin yung tanong, kung ikaw ay isang Israelita, isa sa mga Israelitang ito, ano ang iyong maaaring tugon sa sitwasyon mo? Yan. Okay po. Yan.